Ayun o. Kinakabahan ako. Hello, hello. Gusto ko sanang kumanta uli eh. Kinakabahan ako eh. Ulitin ko lang yung awit namin. Pagka may ganito kasing suliranin, talagang ang hirap eh. Para lang naman kaming tignan eh parang okay, pero deep inside hindi naman. Kaya para sa Panginoon, awit muli ako. Yung cellphone. Kasi di ano, yung maigsi lang kasi yung message ko, pero kinakabahan ako, kaya awit ako sa Panginoon para ayaw.
Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kita kailangan. O Jesus, dumadaing sa'yo, dalangin ko sana'y dinggin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng kalayawan ko, dalangin kong lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ukit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Sana'y naroon ikaw. Amen po. Pag-pray po natin si Angelo po na maging maayos po yung result. Hindi kasi namin alam kung anong ano eh. Kaya sabi nga namin, mag-church lang siya. Nakikita niyo lang parang okay. Mas maganda na yung nakikita nating okay kaysa nakahiga lang, di ba? Walang ginagawa. Eh maganda na yung inaano niya yung normal niyang buhay. Kasi worry sa amin na 3 doktor. Pareho talaga eh. Pareho talagang findings eh. So, wala tayong, kumbaga, mas maganda yung nakikita nating masaya siya, makikita natin parang okay lang, di ba? Pero siya, may phobia na siya eh. May mga tanong kasi siya. Kaya pagka
pag nagtanong siya, medyo nakaka-worry talaga. Sasabihin niya may gamot naman yun, di ba? Gagaling naman ako doon, di ba? Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Hindi kasi ano natin yan, hindi naman natin hawak yung mangyayari sa atin. So, yun lang po. Kaya tayo pong lahat ay tumayo po at buksan po natin ang ating Biblia sa Romans chapter 16. Basahin po natin hanggang 1 to 6. At kung nakita na po natin, say amen po. At salitan po nating basahin. I commend unto you Phoebe, our sisters, which is a servant of the church which is at Cenchrea. Saan ba? 3. Great Priscilla and Aquilas, my helper in Christ Jesus. Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Eperitus, who is the first fruit of Achaia unto Christ. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pribilehiyo. Muli po kami dumadaing sa inyo at lumalapit. At sa hapong ito, kami po inyong ingatan. Pamunahan po kami ng inyong banal na Espiritu, nawa ang mga salita na aming pong mapakinggan ay mula po sa banal na salita ay mula po sa inyo, Panginoon. At nawa ang bawat isa ay pagpalain nyo sa oras na ito. Ang lahat na ito, ang samad dalangin sa matamis pa ni Jesus. Amen. Maiksi lang po ang aking preaching. Amen. At tayo po ay dito po sa ating nabasa sa Romans chapter 16 is about tungkol po ito kay Apostle Paul about some person na nabanggit. Iba't ibang tao na nabanggit dito sa ating pong nabasa. Na masasabi nating kasama ni Apostle Paul sa ministry, sa church. Ang ating pong topic ngayon is about teamwork. Teamwork. Title is Different Person for a Teamwork. Yan, different person. So, meron tayong nakita na iba't ibang may manabasa tayong iba-ibang tao at ito po yung mga member. Pag tayo po itatayo ng isang building o tatayo tayo ng mga plano na gusto natin magkaroon ng successful yung ating tinatayong sabi natin building or negosyo o kung ano mang ating gustong itayong naiisip natin na project, kailangan po natin ng team. 'Di ba? Hindi naman din natin kayang tayo lang 'yon. At kinakailangan, meron talagang teamwork. Natural po 'yon, teamwork. Magiging maayos po ang project natin kung tayo po ay nagsasama-sama. Tayo po ay nagtutulungan. Working together. As sabi nga is keeping together, that is the progress. Working together, may opportunity po yan para tayo po ay
mag-success sa atin pong ginagawa. Alam nyo, ito po, nung kami, sa isang pamilya, kailangan din po teamwork. Hindi po magiging maayos ang pagbuo ng isang pamilya kung meron po dyan yung hindi nakikisama. Merong ayaw sumunod. Teamwork. Doon sa pangyayari doon sa aking anak, kailangan naming maging teamwork. Kasi kung hindi namin inagapan, na-cardiac arrest na po ang aking anak. Dahil sa tayo po ay nakita natin yung sitwasyon, mabilis tayong nag-response. At tayo naman ay unang-una, hiningi natin sa Panginoon yung bagay na pagkalooban tayo, nabigyan tayo ng lakas at yung ating panalangin na huwag mangyari. Ay nangyari po yon. At isa yun sa mga bagay na natutunan namin mula nung kami nakakilala sa Diyos. Kaya hanggat maaari, kami pong lahat ay dapat naglilingkod sa Diyos as teamwork. Kaya nung mga oras po na yon, kaming mag-asawa, kahit ako'y may trabaho, isinantabi ko yung trabaho dahil hindi naman pwedeng ang dahilan lang natin kayo na at ako'y may trabaho kasi. Kailangan talaga teamwork. Meron talagang masasabi nating mangyayari yung gusto natin kung magtutulungan tayo. Siyempre ako yung driver. Misis ko yung nandun nakikipag-usap. At saka yung ibang mga anak ko, siyempre kailangan nila alagaan yung maliit. Papasok yan. Kailangan may magbantay, may magsundo. Yung pagsusundo, mahirap. Yung magluluto, mahirap. Si Andrew, kasama ko. Siya yung katuwang ko nung kami nasa ospital. Kasi, ang hirap sa ospital, walang parking. Ba't kaya nagtatayo ng ospital, walang parking? Nakakabanas. Di ba? So, number 1 yun. So, siyempre, diskarte lang. Kailangan may teamwork. Ako yung nandun, nag-aalala ako sa anak ko kasi madilim na, malayo, naglalakad siya. Nagpipray ako, naingatan. Pero mautak naman yung anak ko. Hindi siya dumaan doon sa lugar na alam niya mapapahamak siya. Kahit malayo, tumatawid siya kasi nakita niya may tao sa kabila. Then tawid uli siya. O, di okay lang. At least, safe siya. Di ba? Kasi mahirap yun eh. At isa yon sa mga instruction natin na dapat sundin. Dapat sumunod. At alam natin kung anong dapat natin ginagawa as teamwork. Gaya po ni Apostle Paul, meron po siyang ministry, meron siyang church. Bakit naging successful yung church niya? Dahil meron siyang mga kasama na maaasahan. Ang isang ministry, ang isang church, konti man o marami, ang nagsisimba, konti man ang member, masasabi nating successful pa rin yan. Kasi hanggang ngayon, nakatayo pa rin yan. At dahil yun, sa mga taong, yung kanilang desire, ay talagang para sa Panginoon. At ito yung ipinapaliwanag ni Apostle Paul dito, kung paano niya ipapakita sa atin ng isang ministry sa isang church, kung paano mag-grow, paano lalago, at maging successful. At isa ho sa mga nabasa natin dyan is, itong mga karakter na tao na to, iba-ibang tao po ito, hindi ito magkakamag-anak. Na kung saan, nagtutulungan sila para yung gawain ng Panginoon, ang gawain ng Diyos, ay mag-successful po yan. Kaya yung ministry po ng Apostle Paul, naging successful po. Dahil sa mga kasama po niya. At ito po yung kanyang mga ka-team. Kaya number 1 po, isa po yan sa pinakamahalaga. Di ba? Sabi nga di ba sa Romans chapter 8? Di ba sabi sa Romans chapter 8:28, yung memory verse ko?
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. At yun naman po ang purpose natin, maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil mahal po natin ang Diyos. Teka lang po namamatay kasi yung cellphone ko. Yan. Sabi nga dyan, coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Ayon po yun kay Henry Ford. Paul had different people with him in the service to God. They helped Paul lot so became successful in ministry, our church. Naging successful po siya dahil may mga tao siyang nakilala na talagang tumutulong sa kanya. Ngayon, ito po ang tanong. Tayo po ba dito? Ginagampanan po ba natin yung ating ministry para makatulong po sa church? Nagagawa ba natin? Tanong ko rin po sa sarili ko yon. Pero yun din ay tanong ko din po sa inyo. Kasi, kung maalala po natin, yung preaching ni Brother Rap about ministry, wala man S yun. Ministry lang pero napakarami. Di ba? Meaning, kahit anong gawin nyo, iisa lang naman, di ba? Alin doon ang gusto nyo? At least ministry, may ministry kayo na ginagawa sa church. Para din naman yon sa Panginoon. How much more, na kung marami tayo dito, na kung ating mga ginagampanan, talagang ginagampanan po natin yung ministry natin. Kasi, minsan, kung mapapansin natin, awa ako doon kay Ricardo. Awa ako doon kay Ricardo. Dadatnan mo, si Ricardo lang mag-isa dyan mag-map. Si Ricardo lang minsan yung mag-ano. So, wala Wala. Kaya, alam nyo, buti na lang, meron siyang ministry na ginagampanan niya na hindi niya binibitawan. At yung ministry na yon, yun yung kumakapit at nagpapatuloy. Kasi kahit pa paano, alam niya yung kanyang ministry. Naalala nyo yung nag-chat siya? Nasabi niya kung sino walang ginagawa, tulungan man lang siya. Wala man lang atang tumulong sa kanya So meaning, naghumihingi na siya ng tulong Ibig sabihin, hindi na niya kaya So hindi ko kayo ino-offend. Kasi, excuse naman siguro dun sa mga bata na alam naman natin siguro talaga na nag-aaral, doon sa nagtatrabaho. Pero may ilan-ilan, alam naman natin kahit may trabaho, ginagampanan din naman. Di ba? Pero marami sa atin, wala namang ginagawa, ayaw na lang tumulong. So, as an example, ito yung mga nabasa natin kung paano sinasabi ni Apostle Paul yung paraan kung paano nagiging successful para tayo lumago. Ito po yung mga kinakailangan na member na dapat nating makita kung gusto nating lumago ang ating church. Kailangan natin, hindi lang naman sa masasabi natin na kapag may event lang tayo, nakikita. May gathering o kung may anuman. Siyempre, may mga pagkakataon din na kahit siguro pag pumunta tayo dito, kahit konting walis tulong, pwede naman yun. Kung halimbawa lang. Kaso, pag once na humingi na nga ng tulong, meaning, hindi na niya kaya. Kailangan na nating tulungan. Yun lang yun.
At ito po yung number one na kailangan natin ng mga member sa church. Ang sabi diyan, dito sa verse 1 and 2, sa Romans 16, 1 and 2. I commend unto you, Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchrea. Alam niyo po, nung ang aking anak ay dinala sa ospital, napakahalaga pala ng referral. Napakahalaga pala ng referral, yung recommendation. Kasi, meaning, kapag ikaw ay binigyan ka ng referral, ibig sabihin, yung referral na yon, yung pupuntahan mo, maaasahan yon. Yung binigay sa'yo na nire-recommenda na tao, maasahan yon. Kaya ang kailangan natin sa church, na dapat, yung helper, number one, helper na kagaya po ni PB. Tignan niyo po kung paano siya nirecommend ni Apostle Paul sa ministry niya sa church niya. Meaning, kailangan natin ng helper na maaasahan. Di ba? Maaasahan na helper. Once na nirecommend ka, yun nga, sabi ko, napakahalaga ng recommendation, referral, yung talagang nakikita mo na itong tao na to ay karapat-dapat at yung tao na to, sa ditong tao ka na to pumunta dahil ito'y maaasahan. Ay isa pala yun sa mga kinakailangan natin sa church. Yung helper na maaasahan. Hindi yung maaasahan lang kapag nandyan si pastor. Pero pag wala na si pastor, hindi na maasahan. Kaya yun ang sinasabi dito ni Apostle Paul. Kaya nakikita na ang kanyang ministry, yung kanyang church, kaya nga sabi ko, ang isang church, na kahit konti ang nag-church, masasabi natin successful eh. Kahit sabihin natin isa o dalawa na lang yan, successful pa rin yan. Bakit? Kasi nagpapatuloy pa rin. Ang hindi talaga successful, ay wala na, nagsara na. Nawala na yung member. Kasi walang member na maaasahan. Walang helper na maaasahan. At ito, pinapakita ni Apostle Paul na yung helper, siya mismo, nakita niya na merong maaasahan na katulad ni PB na dapat ganun din po tayo. Katulad po tayo ni PB. Yan pong sinasabi niyan. That, sabi niya sa to, that you receive her in the Lord as becometh saint, and he as sister, her in whatsoever business she hath need of you, for she hath been a successor of many, and of myself also. Ang tanong po ano po bang klaseng helper ang katulad po natin sa church? Yung kagaya po ni PB, na sinasabi po, a member na meron po siyang voluntarily or sacrificial help ba ang kailangan natin gawin sa church? Tayo po bilang maasahan at tayo po bilang anak ng Diyos, alam natin, mahal natin ang gawain. Minsan, magkaroon ho tayo ng pagkukusa kung sakaling nandito na tayo sa church. At kung alam na natin, tulad lang ng pagliligpit, tulad lang ng paglilinis, or kagaya ng sacrificial help, yung kahit alam natin na masama ang pakiramdam, kahit may importante, kahit mahalaga, kahit ang trabaho natin ay malaki ang kikitain natin ngayon,
Mayroon talagang importante, gaya ng sinabi nga ni Ricardo. Hindi lang po naman sa inyo yon, sinasabi lang din po natin yon, kahit ako, na matuto po tayo na maging mabuting katulong ng church. Pangalawa, risk takers. Yan, risk takers. Sabi dyan, sa 3 and 5, Great Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have my life laid down their own sake. Next, unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphras, who is the first fruit of Achaia unto Christ. Ang sabi po dyan, katulad po ni Priscilla and Aquila, they're partners in life. Tayo po bilang manggagawa, tayo po para sa ministry natin, paano tayo makatulong? Minsan, kahit buhay natin, kaya nating itaya. Kaya nating itaya sa gawain, kaya nating itaya sa paglilingkod sa Diyos. Ganun po ang ipinapakita sa verse po na ito. Ang sabi nga dyan, what kind of risking should take? Willing to lose anything in life just to achieve most desire for the church. Ito yung mga taong kailangan na kailangan sa ministry para ang ating church ay lumago. Yung mga taong mas pinipiling kahit yung kanilang hanap buhay o kahit sabihin natin na yung kanilang buhay ay kaya nilang ipalit. Narinig natin minsan sa preaching ni pastor. Yung pagsosoul winning, hindi naman ho simple yun. Minsan, naririnig ko sa iba, ang iba pag kinausap mo, wala sa ayos, hindi kondisyon ng utak. Minsan, pag pinipilit, minsan mapapasama pa. Tulad ng nangyari sa amin ni Richard, Brother Richard. Sinubukan naming mag-soul winning. Sinubukan ni Brother Richard na magturo sa mga bata. And then nung nagtuturo siya, may nakinig na mama, lasing. Pero nakikinig siya. Pero nangialam. Nahingialam yon. At ang gustong mangyari, bakit daw tinuturuan yung mga bata ng mga ganon? So dahil si Richard, mag-isa lang siya, hindi niya magawang sagutin dahil yung itsura at saka yung kilos, kulang na lang manakit. Kulang na lang kumuha ng itak para itakin siya. Yung mga ganong mga klaseng tao, na mga personalidad na gumaganap sa kanilang ministry, yun yung mga kailangan na talagang dapat, kahit buhay ang kapalit, ibibigay nila alang-alang sa ministry. Na hindi maging hadlang yon kung makaranas man kayo, na kapag kayo tulad niyan, naririnig natin na yung mga babae, baka mamaya ma-rape, pero madalas naman pinapaalala ni pastor, pero nagpapatuloy pa rin kayo. At yun naman ay talagang iingatan naman kayo ng Panginoon doon. At iyon ang isa sa mga sinasabi ni Apostle Paul, na itong mga taong nabanggit na ito, kaya nilang ibigay yung kanilang buhay, alang-alang po sa ministry na kanila pong kinabibilangan.
nakasama po si Apostle Paul. Risk takers. Then pangatlo, last na po, maigsi lang, is laborer. Yan, laborer, like Mary. Ayan, makikita po na sa verse 6. Ang sabi po dyan, Great Mary, who bestowed much labor on us. Sabi nga dyan, maigsi lang yan na description, pero napakalaki po ng trabaho ang laborer. Tama? Ang laborer, napakalaki ng trabaho niyan. Di ba, Tan? Napakalaki. Kukunin na lang. Aabot na lang. Pakiabot nga, Tan. Ay, joke lang. So, napakalaki ng ng laborer talaga. Gagaya po ni Mary na sinasabi po dito ni Apostle Paul. Workload po. Masasabi natin na ang laborer is hardworking. Ito yung mga taong ina-apply nila yung ability para mag-focus sila doon sa ginagawa. Di ba? Yung mga laborer. Sino bang napapagod pag gumagawa ng bahay? Laborer. Di ba? Sino bang napapagod pag halimbawang merong, o sa akin na lang, helper, yung laborer. Kasi maya-maya mo uutusan yan eh. Pero, gaya ng sabi ng Apostle Paul, para maging successful, bilang isang laborer, dapat i-apply mo yung talagang ability mo bilang laborer na i-focus mo dun sa mga ginagawa mo at lalo na dun sa ministry mo. At isa yan sa mga kinakailangan sa isang ministry para ang church lumago. Kaya kung halimbawa ang napapansin nyo dito, may ma-open siguro, di ba? Bakit ba sanay na sanay tayo na may na-open? Kapag may nagsasalita at tinutukoy. Wala yun. Ako, payo ko lang as bilang normal yun. Sa mga anak ko, offended yung mga yan. Pero ino-offend din ako ng mga yan. Pero okay lang, para malaman ko yung mali ko. Di ba? Kasi pag narinig ko sa iba, hina-high blood ako. Pag sa mga anak ko, hindi. Kasi wala eh. At least nalalaman ko na kaagad. Di ba? O pag sila naman, no choice sila, mananahimik sila. Kasi, kailangan nilang marinig yon. O, ngayon, kung ma-offend man sila, ay maghiwa-hiwalay na kami. Di ba? So, ganun dito, no? Pag na-offend, naghihiwa-hiwalay na. Hindi pwede yon. Kasi dapat ang focus natin, kung tayo po ay magpo-focus sa ministry, sa Panginoon. Hindi sa tao. Araw-araw nagkakamali po tayo. Araw-araw kung ano-ano pong nasasabi natin. Ngayon nga, ako nga, nasasabi kong parang hindi na tayo malaya eh. Lahat ng napupuntan ko may CCTV. Naririnig ang boses ko. Sabi ko, ano ba yan? Ba't nire-record pa? Di ba may kaso yun? Yung nire-record yung sinasabi? Dapat ganun eh. Nire-record, wala na tayong kalayaan. Eh, siyempre, natin yun eh. Feelings. May ginawa ka sa akin, di ko masabi sa'yo. Eh, magsasalita ako mag-isa, ay narinig pala. Aawayin mo ngayon ako. Ang hirap. Ang hirap. Kaya, wag na lang ho tayo tumingin sa tao. Kasi, ang mga tao talaga, minsan, nagkakamali, mali din pati tayo sa pag-unawa. Akala natin, yun yung eksakto. Bigyan ko kayo ng example, para humaba. Sa amin, ganito yon. Ako'y dumating galing sa trabaho. Ngayon, pupwesto na ako sa parkingan ko. Pag parking ko, may truck sa harapan. Pinakiusapan ako ng truck, ibababa lang daw muna yung kargada. O sige, dito muna ako sa likod. Ang problema, pag atras ko, may dumating na motor. Eh, parkingan niya yon. So, kailangan ko dun muna. Akala niya,
Niloloko ko siya kasi hindi ko siya pinadadaan. Tapos pinarking ko pa doon. Alam niyo yung ginawa niya? Umabante siya sa harapan ko, hinambalang niya rin ang motor na hindi niya rin ako padaanin, tapos umakyat na sa taas, iniwan niya ako. Anong akala niya? Ako yung naisahan niya? Hindi. Hindi niya ako ma-open doon. Dahil, nung lumabas yung truck, sila ang nag-away. Kasi lalabas yung truck eh. Hinanap, sino ba itong lukulukong ito? Ba't dito nilagay? O, di kayo nang mag-usap. Di ba? Kung minsan, nagkakamali tayo eh. Kaya inuunawa natin na yung mga bagay na narinig nating salita, nakita nating mga bagay na hindi magandang tamang kilos, o kung ano man yung kanyang nabanggit, o ano man yung kanyang nagawa, iisipin na lang po natin na may mga bagay talaga na nangyaring ganon. At yung pag-unawa niya sa akin, nagkamali siya. Kasi, akala niya ma-open niya ako at siya ay na-open ko pala. Kasi hindi nga siya makadaan. At nung nakita niya na merong sasakyan palabas, napag-isip-isip niya na siya palang nagkamali. So, ganun po tayo. So, yun po yun. Para ho lumago ang ating ministry, ang ating church, kailangan po, hindi po tayo madaling masaktan. Hindi po tayo dapat ganon. As a laborer, isa din po yun. Mag-focus tayo, i-apply po natin na tayo po yung mga manggagawa po ng Diyos. Apply po natin yung ating trabaho na i-focus po natin sa Diyos. Yan po. Then, conclusion, sabi nga, we really need a strong teamwork to satisfy God in His dream. Siyempre, plano ng Diyos na pagsama-samahin tayo. Yan naman ang plano niya, kaya binuo yung church. Amen? This is plan of our Lord, na tayo po ay magsama-sama, magmahalan, at magunawaan. Magpatuloy tayo, lumago tayo, at yung ministry na ginawa po natin Panginoong Hesukristo, ay magpatuloy yon hanggang sa kanyang pagbabalik, at tayo po ay magmamana ng kung ano man ang ipinangako. At yung pinangako sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan. Tayo po tumayo at manalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe at salamat po sa pribilehiyo at nawa po Panginoon, maging daluyan ng pagpapala po itong aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. At sa oras na ito, ang bawat isa, iingatan po natin. Pasa ko po kay Pastor Bong as closing prayer po. Continue to pray the Father who is on us inside. Awa, ay gagawin ko ibigay ng malalim na kalulan ko ng mga nakalagay ng Kristiyano. Ano po, dahil kung ako ay nakakatibig, nabagay isa pong labor, may protocol, bilang protocol ng church, protocol sa Pagyanyon. Ganun po, ito makita natin na bilang kamagagawa, bilang protocol, ginagawa yung mga natawag na pangahin bilang isang babae. So, siya isang natawag na first figure. At masipag, nalapagal para sa gawa ng Panginoon at sa mga kapatid at puto. At nawa ng Diyos, kami, sa panahon namin, ay makuha po natin yung ganong katangian, characteristics of the woman. Being helper, a laborer, church. At hindi sa church, kundi sa mga kapwa ng Paradaya, kapwa magagawa. Ang mga patuloy na makikita na nagulay-gulay sa ito. There's something for you and then explain right now. Kapatid, church ay sama-sama tayo magpapalakas. Hindi ka pwedeng tumatrabaho o isa. Kaya minsan, you need other minds, you need other skills, you need other help. Kaya mas maganda kung tulong-tulong tayo sa tayo na magpapagamit sa Panginoon.
niya tayo tinatawag na kalingan, kakayahan. Bottom line, practice mo yung attitudes, kaya natin, gawin natin. Pero pagdating sa nalaman ng pag-ibig, saan tayo ay hindi mabuka. Kaya sabi ko yun, ang gaya sa pagdating sa iyo, hindi pa ang tinatawag ng direction, to pursue, serving you, and reaching for our goals. At bilang isa sa church, the prayer Father na kami po ay natutunan ng Panginoon. Ito isang bagay sa nila sa tao. Pinili siya. Kaya ng mga kasiyahan, no man is an island, no man is an island. Each man is your brother. Each man is your brother. Kailangan natin ng tapinan. As we partake of Father, take our lives to the same, for the motivation of destination, so ng song. This will be yung mga anak ninyo, anak ko, anak ko, paglabaw, pinangalakasan, para sa kanilang workplace. Pero po sa mga sakla, hindi na katanungan, at yung mga hindi na kalakasin, mga katanong kalagin, and I pray the Father, and I pray for the bless, sa mga anak ko ninyo. Pumili po rin kami ko ay para sa lahat at ang talagang kasamatan sa mga Kristo at ang Diyos ay pagkaligtas. Amen. Amen.